Sa isang blog ni Sir Paul ay nabanggit niya na isa si Alona sa dalawang PB Team Scholars na may average na higit 90%, at totoo nga dahil ayon sa report card na pinadala ni Alona sa akin, ay 90.63% ang average niya sa katatapos na first grading. 91 ang pinakamataas niyang grado at ito ay sa mga subjects na mathematics, science, araling panlipunan, edukasyong sa pagpapakatao, at MAPE, which is an abbreviation for music, arts, PE, and health. Nakakuha naman siya ng 90% sa subjects na Filipino, English, at EPP. Sa mga bago pa lang sa aking channel, si Alona ay PB Team Scholar at ako ang kanyang sponsor. Grade 6 siya ngayong sa San Vicente Elementary School, at nagmula siya sa isang liblib na lugar ng Cabanglasan, Bukidnon. Kung tutuusin ay parang normal lang kay Alona ang grades na line of 9 dahil noong grade 5 siya ay 90.58 din ang kanyang average. Nakakataba talaga ng puso kapag ganito kagaling ang batang tinutulungan mo. Samantala, ito naman ang tipikal na pang-araw-araw na gawain ni Alona bago siya pumasok sa school. Pagkagising sa umaga ay maliligo siya. Pero tignan nyo ang kanilang paliguan, it's an open space at communal kaya walang privacy. Okay lang pa siguro sa ngayon dahil bata pa siya pero paano kaya pagdalaga na siya? Maliligo pa rin kaya siya ng ganito? Anyways, pagkatapos maligo ay magbibihis na siya tapos ihanda na rin ang kanyang gamit para sa school. By that time ay nakaluto na rin ang kanyang kapatid ng agahan, at yun nga, kumakain na sila. Mapapansin nyo na wala silang dining table kaya nasa papag ang pagkain at sa papag ka na rin uupo. Mapapansin nyo din na dilaw yung kinakain nila dahil hindi po yan bigas kundi mais. Bale ito kasi ang staple food nila dahil ito naman ang main product o pananim nila. Oops, mainit yata. Dahan-dahan sa pagsubo Alona, maraming nanunood. Pero in reality, itong pamumuhay na nararanasan ni Alona ngayon ay ganitong-ganito rin ako noong kabataan ko. Natatandaan ko pa na bago ako pumasok sa eskwela ay nagpapakain muna ako ng manok, baboy, at nagpapastol ng kalabaw. Parang napakahirap pero masaya. At yun na nga, naglalakad na siya papuntang school. Maswerte siya dahil malapit lang ang San Vicente Elementary School kung saan siya nag-aaral at maganda ang daan, compared sa akin noon kung saan naglalakad ako ng higit 1 oras, up and down the mountain. Hanggang grade 6 lang ang San Vicente Elementary School kaya next school year, pag grade 7 na siya, ay kailangan pupunta siya sa bayan ng Cabanglasan, Bukidnon para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Malayo po yun sa kanilang lugar kaya yun ang pinaghahandaan ng kanyang pamilya dahil kailangan maghanap sila ng boarding house na kanyang matitirhan. Tungkol naman sa kanyang childhood dream na maging isang pulis, nabanggit niya na hindi siya 100% na committed dito at malaki ang tsansa na ito ay magbabago, saka lang daw siya mag-decide finally kung anong kurso ang kukunin niya pag nasa senior high na siya. At yun na po, nakarating na si Alona sa kanyang school. Samantala, masaya naman niyang ibinalita sa akin na natanggap na niya ang kanyang monthly allowance para sa buwan ng October. Ang monthly allowance ni Alona ay dinideposit ko sa bank account na Sir Paul, at ito naman ay kanilang pinapadala kay Alona sa pamamagitan ng GCash. Ito ay dahil napakalayo ang lugar nila Alona sa Davao kung saan nakabase si Sir Paul. At yan nga po mga kababayan ang latest update tungkol kay Alona. Siya ay napakabait at matalinong bata, kaya bilang isang sponsor, ay very proud ako dahil isa siya sa mga bata na binigay ng Panginoon para mabigyan ng tulong, at ito rin ay sa pamamagitan din ng biyaya na galing sa kanya. Again, maraming salamat sa panunood mga kababayan. Mabuhay tayong lahat, at mabuhay ang Pilipinas. Adios!